moment na itong mga taong ito, ang mga bangag din, na naniniwala kay Bangag Jr., ibig sabihin mga palangga, wala sila sa tamang pag-iisip. Okay, yan yung araw na nagsisinungaling si Bangag, ayan na tinututok ko sa YouTube natin, ayan, nilapit ko, code bukol, may bukol siya. So, kung may bukol siya, ano ang pwedeng nangyari doon? So, pwedeng sinaksakan siya ng what? Pwede siyang sinaksakan ng IV para... Ibig sabihin, ito mga kababayan, huwag kayo nagpapaniwala sa mga vloggers o vlog na pilit na sinisira ang mga taong nagtataya ng buhay. Kasi ibig sabihin yan, they are not fighting for you. They are fighting for their vested interest. The moment na itong mga taong ito, ang mga bangag din, na naniniwala kay Bangag Jr., ibig sabihin mga palangga, wala sila sa tamang pag-iisip. Imagine mo, sinabi ni Bangag Jr. na ang iba pang analysis ninyo, tape record, di ba? Yung kanyang video. Pero ako, nadudod, di ba, kaninang umaga, nag-vlog tayo, umaga dito sa dyan sa Pilipinas yung time, na pwede naman siya magsuot ng the same jacket. Kasi ako paulit-ulit ako ng jacket, di ba? From June 24, Karina. At pwede naman siyang umulit talaga ng jacket sa Bagyong Enteng, na kung saan na nagsasabi niya na tiyatanong siya ng mga reporters o ng sinungaling na reporters o mga bayarang reporters na may sakit daw po kayo, may ganito daw po kayo, Di ang sagot-tikuting doon, do I look sick? Okay? So may lumabas na mga shongabels na ito daw ay palpak daw yung puting ahas. Kailan pumalpak ang puting ahas? Actually, yung kay Garafil ngayon, yung pagtanggal sa kanya, last year ko pa sinasabi sa inyo yan. Right? Yes, si Cheloy nag-resign na, sabi ni Julian Sword. O ito, yung mga naniniwala kay Marcos Jr., na hindi sila nagbugbugan ni Lisa Tanas, na hindi sila nagkabukulan o hindi nag-code blue si Bangag Jr., nabudol na naman muli kayo. Imagine nyo, niloko na naman kayo ni Bangag Jr. kasi ipinakita na, buti na lang may mga magagaling. Thank you, sila Maitet, sila Sandra Palangga, na talaga namang kahit ako'y nagpapahinga, natutulog, kayo din mga palangga, ay nagpapakita ng inyong pagsasaliksik. So, ito yung picture on the day na tinanggap ni Bangag Jr. or nakipag-meeting sa Colombian ambassador. So, itong picture na ito ay galing doon sa RTVM. Itong araw na ito, syempre formal, formal meeting, di ba? Dignitaries syempre hindi siya pwedeng magsuot ng naka-jacket, siyang kulay pula, na parang kunwari, makikipag-rescue niya yung mga nalubog ng baha. Ito, magpaliwanag kayo. Okay? Magpaliwanag ang mga hitad. Asa na yung comment ni Palangga kanina? Okay? Labo ng mata. Okay. Tingnan natin. Okay. Sabi ni Palangga, Madam, A1 po lahat ng information. Ito, magpaliwanag kayo. That one? Yan yung kanyang bukol. Yan yung araw. Ito dito sa mga palangga. Yan. Ayan yung bukol ni Bangag. Okay? Ito. Nakita niyo yung bukol? 3 gadget kasi yung ginagamit natin. Ayan, code bukol. Okay. Yan yung araw na nagsisinungaling si Bangag. Ayan, na tinututok ko sa YouTube natin. Ayan. Nilapit ko. Code bukol. Code bukol. Bukol. Okay, bukol. Okay, nakita nyo na. Okay? Nakita nyo, ang dami na nag-post. Anong ibig sabihin yan? Ano ba yung part ng tao? Ito, di ba? Itong front ng ating elbow or anti-cubital ek-ek. Okay, sa medical term. So ito, di ba? Ano ba yan? Diyan, kinukuha ang dugo. Okay, yung blood sample dyan sa vein mo. Actually, ako hindi visible yung vein ko eh. Kaya, nung nakaraan, nagpa-medical ako dito, ako kinuhaan sa dorsal area, back of the hand. Okay?
Right? Or pwede rin ng IV. Di ba? So, anong ibig sabihin yan? Bakit may lump? Bakit may bukol? Hindi mo kailangan hindi mo kailangan maging medical inclined or hindi mo kailangan na mag-aral ng pagdodoktor o pag-nurse. Di ba? Kung ito ay wala lang. Di ba? Simple. Pwede rin yan fourth cut ng mga dialysis patient. Pero mostly dito nakalagay sa jugular area, 'di ba? Tsaka dito sa chest, 'di ba? Sino nagano sa inyo nagda-dialysis dito, 'di ba? Kasi more safe dito sa area na to. But we're not gonna talk about dialysis here or medical terms, 'di ba? Kasi hindi naman to subject for nursing review or whatsoever. 'Di ba? Ang sinasabi lang natin, may bukol siya. So, kung may bukol siya, ano ang pwedeng nangyari doon? So, pwedeng sinaksakan siya ng what? Pwede siyang sinaksakan ng IV para, for emergency. For emergency, tawag dito, for emergency medication dahil nga based dun sa ating puting ahas ay nag-color blue siya. Dahil nagsapakan sila ni Lisa Tanas at si Lisa Tanas ay may tulong dugo dito, then tinawag na yung PSG, tapos in-airlift sila papuntang St. Luke's ayon sa puting ahas. Alright? So ngayon, pwede ka bang magkaroon ng bukol na iuntog mo yung sarili? Pwede rin. Pwede nagbag-aanuhan kayo, whatever. Pero very visible nasa dito sa area na ito. So, ibig sabihin, pwedeng sinaksakan siya ng, kinuhaan siya ng dugo, o sinaksakan siya ng gamot, whatever gamot para, o pwedeng steroid, pwedeng anything na pwedeng mag-help sa kanyang pagko-code blue para i-revive. Diba? Pwedeng ganun ang nangyari dyan. Or pwede rin, nung nilalagyan siya ng ng IV medicine through this area, mga kababayan, ay nagkaroon ng ang tawag doon sa term na 'yon, pinag-usapan namin ng kaibigan ko kanina, infiltration. Ibig sabihin na imbes na yung IV fluid, whatever fluid inside, para i-revive siya, kung ano man yung nararamdaman niya during that time, dahil sabi ng ating puting ahas, hirap siya huminga, mga kababayan, ay pwedeng nag-dislodge yung karayom, o pwedeng, yun nga, yung water or intravenous fluid ay nag-infiltrate, hindi napunta dun sa blood, sa vein niya, para sa kanyang, sa kanyang yung intention ng gamot para dumaloy sa iyong dugo. Kaya sa salitang sa layman term, sa maintindihan natin, kumalat yung pwede yung gamot, yung fluid o whatever. Kaya nagkaroon siya ng lump or bukol. Okay? So ano ngayon? Sino ngayon ang fake news? Bakit siya nagkaroon ng ganyang bukol sa kanyang inner elbow? Bakit siya nagkaganyan? So pwede nga nagbugbugan sila ng bonggang-bongga talaga, at pwede rin yan galing sa medical procedure na sinasabi ko. Sino ngayon ang fake news? Hindi kayo mga syungabels na umaasa lang kayo dito sa puting ahas, tapos all of a sudden, naniwala kayo kay Bangag Jr. Ibig sabihin, bangag din kayo kasi mahina ang inyong pangunawa, mahina ang inyong paintindi, na bigyan lang kayo ng konting tinapay, tatangu-tangu na kayo at nawala na kayo sa inyong paninindigan na ang inyong bangag na presidente ay araw-araw nagsisinungaling. Diba? Araw-araw nagsisinungaling. Tapos ngayon, dahil inggit lang kayo, dahil hindi kayo nabibigyan ng mga information ng puting ahas, kaya sasabihin nyo ay palpak ang puting ahas ni Maharlika. Nurses, doctors, meron ba dito? Okay? Yes. Leakage, tama. Si Susan. Leakage, dislodge, infiltration, yan yung mga common medical terms na possible na mangyari dito sa area na ito. Okay? So yan. So yung mga syunga na mga tanga
na mga nabudol, magpapabudol pa muli sa'yo dahil inggit na inggit talaga kay Maharlika dahil hindi nabibigyan ng information galing sa puting ahas. Hindi kasi nagtitiwala ang puting ahas sa inyo, kaya ganun.